Yan, magandang umaga sa ating mga ka-MUG, mga ka-clear, mga ka-UB at mga kabatas. At welcome sa panibagong video reaction ng inyong Lolo Mag na walang apo. Eto na nga guys, binanatan ni Super DM si Direk Freddy. Direk Freddy! Magtatanong kita. Hindi, joke lang. Hindi, paliwanagan natin si Super DM sa mga sinabi niya, no? Kasi baka mamaya hindi lang niya naiintindihan kung bakit nasasabi ni Direk Freddy yung mga bagay na yon patungkol nga kay Robin Padilla. 'Di ba? Kasi baka mamaya hindi naman talaga niya nasusubaybayan si Robin pag nasa hearing. 'Di ba? So, ito i-play natin, guys. Panoorin natin. Bayan. Ngayon magre-react lang tayo guys tungkol sa mga vlogger na ginagawang kingkoy ang utol natin na si Senator Robin Hood Padilla. So ang nambas na naman sa utol natin ngayon mga ka-over ay Direk. May pangalan siya na Direk. Siguro Direk Hilaw to. Una, Super DM, hindi kita kalaban, no? Hindi kita kinakalaban. Pero hindi bashing yung ginagawa ni Direk Freddy. That is criticism. Kinikriticize niya. Kasi, kumbaga kung ano yung nakikita niya na ginagawa ni Robin, yun yung kinikriticize niya. And sa totoo lang, kahit naman ako hindi ako binoto ko yan si Robin ha. Binoto ko yan. Kaso lang, nakikita ko talaga wala Diba? Wala talaga May nagawa na bang batas? Sige nga, sana kasi sige tuloy natin pala kung meron nagawa na. Sorry. Hindi naman sana natin papansinin to kasi wala naman tong kwenta. Baka mawala pa ang pagka-professional. Pinansin mo so may kwenta. Diba? Pinansin mo May kwenta. Professionalism natin. Pero dahil naawa ko kay Otol kung ano-ano lang ang pinagsasabi nila, ibabalik natin sa kanila yung sinasabi nila. Okay lang naman na makita ang kumakain siya dyan. Ay, na problema mo, Direk. Wala naman na iaambag So ang sabi ni Direk Hilaw mga ka-over, si Utol daw ay walang ambag. So hindi niya siguro alam ang batas na ginawa ni Utol. Manood ka sa kanyang YouTube channel kasi... Yan ang mali mo. Yan, kagaya niyan. Sinasabi mo may nagawang batas, sana pinakita mo rin sa video mo. 'Di ba? Hindi yung paghahanapin mo pa si Direk Freddy. Mas maganda sana kung habang sinasabi mo 'yan, may pinlay kang video na may nagawa ng batas si Robin Padilla. Kasi kaming mga vlogger, no, na kasama ni Direk Freddy, nagre-research kami. No, I mean nasusubaybayan namin yung mga galawan ng mga senator. Kasi nanonood kami ng mga hearings. And then, kapag may napuna kami na hindi tama, kinikriticize namin. Yun. So, sana, kagaya niya nag-content ka, ginamit mo yung video ni Direk, tapos sasabihin mo may nagawang batas, wala ka naman pinakita. Diba? Dapat ganon. Okay? Tuloy natin. Meron ng YouTube channel si Utol, Senator Robin Hood Padilla. Hindi yung kung ano-ano lang sinasabi mo, hindi naman totoo. Saka tatanungin... Kaya yan, kiniklaim mo hindi totoo, paano mo napatunayan yung hindi totoo? Diba? Pakita mo dyan sa video mo. Patunayan mo sa amin na hindi talaga totoo yung sinasabi ni Direk Freddy. Tama? Kita Direk Hilaw. Sa 24 na senator... Direk Hilaw ka daw! Sino ang may ambag? Sino ang paborito mo? Sino ang may ambag sa kanila? Pangalanan mo. Sabihin mo sa akin kung sino yung may ambag. Ako ang may ambag. Si Risa Ontiveros, si Sherwin Gatchalian, sa ngayon yung sa ngayon lang baka yun lang kasi sinasabi mo, pero marami ng senator dyan na may mga ambag na, kagaya nila Loren Legarda, marami ng mga ipasang batas yan. Diba? Si Rapi Tulfo wala pa. Hindi makapasa-pasa yung Seafarer Act niya. So yun. Ako na nagsabi pero I think baka sagutin din to ni Direk Freddy. Mamaya abangan mo. Kasi itatag ko siya rito. Di ba hindi mo masagot?
Ang sabihin mo, paborito mo lang na banatan si Senator Robin Hood Padilla kasi sikat na artista. Resulta na yan sa 20 kilos na bigas. Yan. Alam mo ano, Super DM, halatang hindi mo pinapanood si Direk Freddy para masabi mo yan. Sana panoorin mo siya o kaya naman replay mo yung mga video niya, no, para mas maintindihan mo siya kasi tingin ko sa iyo hindi mo siya naiintindihan eh. I think talagang hindi mo napapanood yung mga video. Nakita mo lang siguro yung part ng video niya na binanatan si criticize si Robin, tapos yun na. Diba? Gumawa ka na ng content. O tuloy. Gumagawa ng mga hindi makatotohanang content, kapag hindi kayo nag-hype, wala kayong mabili na bigas. For the views lang yung ginagawa nyo, alam ko. Kasi yung away namin dati na Makata o ribat-ribat lang pala, nakikisakay kayo. Kaya nga tinigil ko na yung pagiging Makata ko, yung pagiging sikat ko kasi grabe, iniisip namin yung content. Nahirapan kami mag-isip tapos kayo magre-react lang kayo ng kahit ano. Kahit hindi naman totoo, basta Hoy! Pag ginamit namin ng isang video, huwag naman ganyan, Super DM. Tama naman, tama ka naman dyan, nag-iisip kayo ng content. And, na-upload nyo na pag nakita namin, gumagawa kami ng reaction video patungkol sa ginawa mong video. Pero hindi namin yun basta kinontent. Nag-isip din kami ng i-react namin at nag-research din kami kung totoo ba yung mga pinagsasabi mo. Diba, hindi mo katulad, kung ano na pinagsasabi mo dyan, tapos wala ka namang puro ka lang claims. Wala ka namang pinapakitang ebidensya. Diba? Kami, pag nag-react kami sa isang video, hindi lang video mo ang usually ang pinapakita namin or may pinapakita kami mga ebidensya or minsan sinasabi lang namin pero pwede namin yung patunayan. No, kaya namin patunayan 'yun. 'Di ba? So, hindi lang kami basta gumagamit ng video nyo and isa pa, fair use naman 'yon. Allowed naman 'yon ni YouTube. 'Di ba? Parang kasalanan pa namin tuloy kung bakit hindi ka na nagko-content eh. Diba? Huwag may ipasa sa amin yung kasalanan na hindi ka na nagko-content. O baka naman, wala ka na lang din talagang maisip na i-content. Kagaya niyan, nakita ko, nagpalibing ka. O, di ba? Parang hindi na appropriate yung bilo mo, nagpalibing ka ng buhay. Di ba? Oh. tumami lang ang views nyo, hindi naman sa inyong video. Na wala naman na i-contribute. Pag nag-react kami doon, video na namin yon. Kasi pinag-isipan din naman namin yon. No? Trinabaho din naman namin yon. Kahit na ginamit namin yung video mo, kasi allowed nga ni YouTube yon, fair use. Diba? Agad ito, ginamit ko yung video mo. This is fair use. Diba? Oh. Ipakalokohan ng naibibigay. Tungkol saan? Pagtanggol si Kibuloy. At ang pangalawang sinasabi ni Direk Hilaw mga ka-over, si Utol daw ay tagapagtanggol ni Kibuloy. Hindi ako fans ni Kibuloy Pero naintindihan ko naman si Utol hindi naman niya as in na ipinagtanggol. Gusto niya lang so anong tawag mo doon? Diba? Anong tawag mo doon sa ginagawa ni Robin? Imagine yung taong akusado na ng rape, diba? Gagawan mo ng mga dahilan para lang hindi sumuko, ganun. Magkukwento ka, gagawa ka ng kwento para lang, diba? So anong tawag dun? Diba pagtatanggol pa rin yun? Sa patas ang laban, diba? Kasi demokrasya PDP. Demokrasya kasi tayo kapag ayaw ng tao sa hearing. Demokrasya tol. Ganon. Tol, demokrasya tol. Mahirap kasi makipag-hearing ka. Hindi ba patas? Tapos na yung hearing. Tapos na yung hearing sa Senado. Bakit nasaan si Di ba ang sabi rin naman ni Kibuloy, dalhin nyo sa korte. Ngayon nasa korte na, nasaan si Kibuloy? Di ba? Tapos yung kausap mo nagsisinungaling walang mapapala, puro na lang sagutan. Ang gusto ni Kibuloy kasi doon sa Supreme Court para... Nagusga ka pa. Paano nagsisinungaling? Sino sinasabi mo nagsisinungaling? Yung mga yung mga nagdidemanda? Yun ba sinasabihan mo?
Oh, nagki-claim ka, nagbibintang ka na kasinungalingan 'yon. Eh wala pa nga napatunayan. 'Di ba? Kaya nga sana naghi-hearing para mapatunayan kung wala siyang kasalanan, harapin niya. 'Di ba? Para lahat tayo, hindi tayo naghuhula. Eh well, ako hindi ako naghuhula. Ikaw naghuhula ka eh. Actually, ginudge mo na nga eh. Sino ba yung ginudge mo na sinabi mo na sinungaling? 'Di ba? Oh. Yung nagsisinungaling, kapag napatunayan, siya yung makukulong. Di ba? Nag-react si Utol nung sa hearing pa lang. Pero hindi ko alam ngayon kung inakyat na ba sa Supreme Court kasi hindi na ako updated eh. Busy na. Wala pa sa Supreme Court. Hindi pa nga nahihiring sa ano eh, sa tawag nito. Sa Regional Trial Court eh. Wala pa nga hearing doon kasi nga nagtatago eh. Paano mapupunta sa Supreme Court? Ako sa sarili kong buhay. Hindi naman ako palaging nakikialam sa buhay ng iba. Katulad ni Derek Hilaw. So baka sabihin nyo, supporter... Hindi pakikialam sa buhay yun. Dami mo pa talagang hindi naiintindihan. Payo lang naman to, Super DM ha. Ang dami mo pang hindi yun pangingialam. Kasi politiko yung mga yan. Karapatan natin silang i-criticize. Kasi pera natin yung ginagastos nila sa Senado. Pera din natin yung sinasahod nila. So hindi pangingialam yun. Criticism nga eh. Oh, sana maintindihan mo, Super DM. Okay? Oh. Kibuloy, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung naakyat na yan sa Supreme Court, ikaw, Kibuloy, pwede ka na magpakita kasi hindi ka naman makukulong kung hindi totoo yan. Saka ano... Makukulong siya. Kaya lang, pag hindi pinayagan magpiyansa, hindi siya makakalaya. Pero kung payagan siya magpiyansa, makakalaya siya ulit habang dinidinig yung kaso. Ganun yun, Super DM. Okay? Oh. Ang kinakatakutan mo, hindi naman mamamatay tao yung administrasyon natin ngayon, di ba? Pagkampi sa mga loko-loko. Oh, tagapagtanggol daw si Utol ng mga loko-loko. Alam ko kung sinong loko-loko ang sinasabi mo. Si Duterte yan, hindi mo lang pinapangalanan kasi natatakot ka. Oh, kita mo na. Hindi mo alam. Kasi nga hindi mo naman pinapanood talaga si Direk Freddy. Kung papanoorin mo yung mga videos niya, no? Lantaran niyang binabanggit doon yung pangalan ni Duterte pati ni Sara. Pag binibira niya. Binabanggit niya doon. No? And tawag pa nga niya sa mga DDS, DD shits eh. Diba? Eh, yan, halata tuloy na hindi mo nga talaga pinapanood si Direk Freddy, tapos nag-criticize ka. Diba? Tapos kukontent mo, tatawagin mo direct na hilaw. Oh. Diba? So, yan, kagaya niyan. Bago mo i-content, aralin mo muna, Super DM. Diba? Ako, hindi ko na to, nakita ko lang tong video mo, kaya lang, nung pinanood ko, alam ko na agad sasabihin ko kasi kilala ko si Direk Freddy, pinapanood ko kasi siya. No. So panoorin mo si Direk Freddy para mas maintindihan mo siya. Okay? Oh, tuloy. Kapag pinangalanan mo, putaktihin ka ng mga DDS kaya hindi mo na lang pinangalanan. To, kapag binanggit mo siguro, para mo talagang sinira yung bahay ng Putsukan at Liguan. Pagtutulungan ka talaga, takot mabash to, takot. Wag mo naman sabihin na... Uy, hindi takot si Direk Freddy, ang dami nang babash sa kanya. Yun talaga ang bashing yung ginagawa kay Direk Freddy. Kagaya mo, binabash mo siya. Di ba? Eh, hindi siya takot. Sinasabi ko sa'yo eh. Ako kilala ko si Direk kasi pinapanood ko talaga siya eh. No? Isa nga yan sa hinahangaan ko eh. Diba? Magaling nga yung mag-English si Direk Freddy. Di ba Direk Freddy magaling ka mag-English? Tuloy. Ko ang mga Duterte direct kasi may pinaglalaban naman sila na demokrasya. Eh wala naman na iaambag eh. Ni wala nga siyang pagtatanong. Ni wala nga siya may contribute sa nangyayari investigation. Tama, mali. Abas itong si Kagaya yan, Super DM, yung hearing na yan, napanood mo ba yung hearing na yan? Kaya ka ba nagre-react ng ganyan? Napanood mo ba yung hearing na yon? Kung napanood mo kasi yan, baka mainis ka din. Kasi wala naman talagang ginawa. Si Robin doon nakatambay lang. Tapos, kumakain siya. Habang yung mga kasama niyang
kasama niya mga senador, nagtatanong dun sa mga resource person, siya kumakain lang. Naka-display lang siya doon. Cactus kung baga. O yan kasi, hindi mo kasi... Sabi ko, next time ha, Super DM. Payo lang naman, payo lang. Kung sindin mo, good. Kung hindi naman, okay lang. Wala namang problema doon. Pinapayuhan lang naman kita. Diba? Agaya niyan, kasi nagko-content ka nang hindi mo alam. Parang hindi mo alam yung ginagawa mo. Oh. Hello mga ka-over, ginagawang king ko yung pagkain ni Utol doon sa Senado. Kasi ignorante kasi sila mga ka-over. Hindi pa yan nakapasok. Bandang uli, si Direk pa yung ignorante. Kayo, sabi mo kayo, baka kasama pa ako doon. Kasi kasama kami sa Kabatas eh. Kabatas community. Diba? Eh, well, hindi kami basta-basta nag-criticize lang. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ha? Inaaral namin. Inaaral namin, okay? Pasok sa Senado, sino ba naman ang magpapasok niyan? Hindi yan kilala, hindi yan papasukin. Nahirapan nga ako pumasok na kilala ako ng staff eh. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon doon sa loob, kaya gumagawa na lang sila ng kwento, parang kwentong pambata. Pag nasa Senado ka, maaga kang pumasok, syempre nagbabaon lang yan sila para hindi magutom. Sino ba nagsabi na bawal kumain doon? Kita mo na, hindi mo alam na libre yon, yung pagkain na yon. Hindi mo alam na tayong gumastos sa pagkain na yon. Hindi niya baon yun. May pagkain talaga sila doon. May kusina doon sa Malacanang. Ay, sa Senado. Kita mo na, sabi ko sa'yo, hindi mo alam yung sinasabi mo dyan eh. Wala daw ambag. Wala, hindi man lang daw nagtatanong. Hindi niya alam na kapag kung sino yung naka-assign sa hearing, yun lang ang magsasalita. Akala niya pwedeng magsalita kahit hindi kasali doon, kahit hindi naman siya ang nakahawak doon sa sus. Ay nako, Direk. Maintindihan mo kaya ako, Direk? Hindi mo siguro maintindihan kahit anong paliwanag ko kasi hindi... Ay, di natin talaga... Kahit ako hindi kita maintindihan, hindi ko ano pinagsabi mo dyan eh. Wala ka naman basis eh. Iba dumaldal ka lang ng dumaldal. Binanatan si Direk Freddy. Wala ka naman pinapakitang, diba, na proof. Diba? Ako sinasagot lang kita. Kasi alam ko si Direk Freddy. So hindi ko na kailangan magpakita sa'yo ng proof. Diba kaya nga, pinapayuhan kita. Total, inutusan mo si Direk Freddy na manood sa channel ni ni Robin. Diba? So, ikaw din, panoorin mo rin siya. Para mas maintindihan mo bago mo siya i-content. Okay? Hindi ka pa naman nakapunta doon sa Senado, hindi ka pa nakapasok. Hindi mo alam yung debate nila sino yun? Nancy Binay at si Raffy Tulfo. Grabe yung awayan nila kapag nasa hearing. Grabe ang awayan nila, pero pag wala ng kamera, kapag tapos na ang hearing, shikan sila ba? Hindi niya siguro alam kung... Anong relevance nun? Sinabi mo? Anong relevance niya sa content mo kay Direk Freddy? Diba? Minsan ka lang nakapasok ng Senado, ganyan ka na. Diba? Ano ang nangyayari sa loob sa Senado? Akala niya seryoso na lang palagi, awayan na lang palagi. Seryoso lang sila pag-hearing. Pero yung mga tao sa likod na hindi kasali, ayun, nagkukwentuhan. Kala kasi nila kapag nagdebate, magkaaway na. Hindi nila alam na nagsishake hands. Seryoso lang sila sa hearing. Pero pag walang hearing, pag nag-time out na, di ba may time out? Alam mo, Super D, wala kami pakialam kung nag-aaway sila o hindi. Ang pakialam namin doon is yung pinag-uusapan nilang batas, yung in aid of legislation na ginagawa nila. Yun. Hindi na wala kami pakialam kung mag-aaway-aaway sila doon. Ano ba? Yan. Session suspended. Pupunta pa yan, lalapitan pa yan nila si Raffy Tulfo yung kadebate niya. Tapos... ano ngayon? Anong relevance? Pag-smile. Seryoso lang sila sa hearing, parang nag-aaway. Ewan ko ba sa inyo, ayaw ko na magpaliwanag. Ginagawa niyong king ko wala namang... Huwag ganun paliwanag kasi hindi ko rin naman maintindihan eh. Kasi wala namang... Gaya niya, wala nang relevance. Kinukwento mo pa. Anong pakialam namin sa away-away nila kung meron man? Diba sa'yo lang naman mga ka-MUG, no? Direk.
Yan, binanatan ka ni ni Super DM. Direct na hilaw ka daw. So ilang naman mga Kim-UG, mga clear, no? Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyo pag-support sa aking channel. Mga solid Kim-UG dyan, maraming salamat sa inyo. And I love you all. Siyempre, huwag natin kalilimutan, isa lang tayo mabubuhay. Piliin po natin lagi ang tama at mabuti. Maraming salamat.